Magandang umaga mga mag-aaral sa ikilamang baitang. Bago ang lahat ay maglaan muna tayo ng sandaling katahimikan para sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Sa ngalan ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Sige, muli magandang umaga sa inyong lahat mga mag-aaral sa ikalimang baitang. Bago tayo tumuloy sa ating talakayan ay mag-energy check muna tayo. Sige, pag sinabi kong handang matuto, ang isasagot nyo ay handang makinig. Sige nga, handang matuto? Mahusay, handang makinig. Ngayon na may enerhiya na tayo at handa na tayo magpatuloy sa ating klase, ngayon na tayo ay handa na at gising na ang ating katawan at malinaw na rin ang ating isipan, bilang panimula, atin munang balikan ang ating aralin noong nakaraang linggo. Ang ating pagbabalik-aral ngayong araw ay gagawin natin sa pamamagitan ng isang maikling aktibidad. Opo, magkakaroon tayo ng maikling aktibidad. Sige, ang pamagat nito, ang ating aktibidad ay tinatawag nating buuin mo. Sige, para sa panuto ng ating gawain ay makinig ng mabuti. Magpapakita ako si Binibini ng isang pahayag sa screen. Sa itaas ng pahayag ay makikita ang mga magkakahalong letra o mga jumbled letters at buuin ang tamang salita batay sa pahayag. Okay, maliwanag ba mga bata? Sige, ngayon ay atin na itong magsimula na tayo. Sige, para sa unang pahayag. Sige, para sa unang pahayag, isang bansa na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may kaugalian na hindi pagkain ng baboy. Sige, ano kayang bansa ito? Sige nga, ano ang iyong mga sagot? Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Sige. Ang tamang sagot ay ang tama, mahusay. Ito ay ang Arabia or ang Arabia. Magaling mga bata. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ikalawang pahayag. Para sa ikalawang pahayag, isang bansa na nagkipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may kaugalian na paggunita sa mga yumao. Okay, batay sa mga letra ng pinaghahalo, ano kayang bansa ito? Sige nga. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga hula. Ito ay ang bansang China. Magaling mga bata. Ngayon naman ay dadako na tayo para sa ating ikatlong pahayag. Para sa ating ikatlong pahayag, ito ay tumutukoy sa pakikipagkaibigan, pakikilahok, pagkakaroon ng relasyon at koneksyon. Sige, ano kaya ito? Ano kaya ang salitang mabubuo sa letrang naghalo-halo? Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga hula. Sige, ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay ugnayan. Magaling, mahusay mga bata. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating ikaapat na pahayag. Para sa ating ikaapat na pahayag, ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa mga bansang Arabo.
Ano kaya ito? Sa salitang nasa pahayag ay relihiyon. Sige nga. Sige, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ito ay tamang sagot ay ang magaling. Ito ay ang Islam. Ngayon naman, para sa panghuli, ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang China o China. Ano kaya ito? Ano kaya ang relihiyong ito? Sige, tingnan natin kung tamang yung mga hula. Sige, ang tamang sagot ay okay. Mahusay. Ang tamang sagot ay Buddhism. Magaling mga bata dahil nabuo ninyo ng tama ang mga letra at nasagot ninyo ng mahusay ang ating gawain. Ngayon mga bata, sa puntong ito, batay sa ating naunang aktibidad, ay meron ba kayong ideya kung ano kaya ang ating paksa natin ngayong araw? Sige nga, tingnan natin kung nahulaan ninyo ng tama ang ating paksa sa araw na ito. Kaya ang paksa natin ngayong umaga ay ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Arabia. Kaya makinig ng mabuti mga bata dahil ating aalamin kung paano nagsimula at ano ang naging epekto ng pakikipag-ugnayan ito noong sinaunang panahon. Kaya mga bata, noong sinaunang panahon ay nakipag-ugnayan ang mga Arabe sa ating bansa upang makipagkalakalan o makipagpalitan ng mga produkto tulad ng tela, ginto at pampalasa. Ngunit bukod sa kalakalan ay layunin din ng mga Arabe na magpapalaganap ng kanilang relihiyong relihiyon? Tama, relihiyong Islam sa ating bansa sa pamamagitan ng kanilang pakikipagkalakalan sa mga Tsino. Kaya nakarating sila sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At noong ika-15 na siglo mga bata ay nagsimula ring lumaganap ang impluwensya ng Islam lalo na sa mga lugar ng Mindanao at Sulu. Dahil dito naitatag ang sultanato. Ito ay isang sistema ng pamahalaan na pinamumunuan ng sultan na siyang tagapagtupad o tagapagpatupad ng mga batas at tagapagpalaganap ng kaayusan ng kanilang lipunan. Okay. Sige mga bata, ito ang abakadang Arabic. Ito na nasa litrato na makikita ninyo sa screen. Dala ito ng mga Arabe sa ating bansa. Ito ay ang sistema ng kanilang pagsulat na gumagamit ng mga panitik na kakaiba sa atin. Okay. Sige, dito naman tayo sa pangalawang larawan. Itong larawan nito naman ay ang arkitektong Arabesque. Ito ay makikita ito sa mga masjid o mosque. Napapansin niyo ba ang mga magaganda at masalimuot na disenyo? Aba, mahusay. Iyan ay simbolo ng sining at pananampalataya ng mga Arabe. Ngayon naman, para sa ikatlong larawan. Okay. Sige, nakikita nyo sa ikatlong larawan, ito ay manok. Pero ang tawag nito ay sari manok ng mga Maranao. Isa itong makulay na ibon na simbolo ng kasaganahan at swerte. Ang disenyo at kahulugan nito ay naka-impluwensya sa sining ng mga Muslim sa Mindanao. Diba? Ang ganda ng sari manok, makulay. Ngayon naman, para sa ikaapat na larawan. Para sa ikaapat na larawan, ito naman ang guhit o kir. Isang uri ng disenyo o ukit na kadalasang makikita sa mga kahoy, tela at palamuti ng mga tausog. Okay, di ba? Ang ganda ng ukir. Sige. Ngayon naman mga bata ay dumako na tayo sa mga batas at kaugalian sa Mindanao at Sulu. Ito ay impluwensya rin ng mga Arabe dahil nakabatay sa Quran o Quran na ang mga batas na ito rin ay itinuturi nilang banal na aklat ng mga Muslim. Okay.
Sige, magpatuloy tayo. At ang ilan sa mga kagalian ng mga Muslim ay ang hindi pagkain ng baboy, no? Bawal silang kumain ng baboy at ang pagdalaw sa Mecca at iba pang banal na lugar at hindi pa pag-inom ng alak. Ito ay pagbabawal ng pag-inom ng alak. Ngayon naman mga bata, may ipapakita ako sa inyo na isang katutubong sayaw mula sa mga Maranao. Ang sayaw na ito ay tinatawag na singkil. Kaya panoorin natin at obserbahan kung ano ang ipinapakita nitong kultura at tradisyon ng mga Muslim sa Mindanao. Ngayon ay sabay-sabay nating panoorin ang maikling video. Okay, natapos na ang pinanood nating video. Okay, mga bata, batay sa video na inyong napanood, ay nakakita na ba kayo ng ganitong uri ng sayaw? Okay, magaling. Nakakatuwang malaman na may ilan sa inyo ang nakapanood na. Kaya ito ay tinatawag nilang singkil. Ito ay alamin natin ang ilang impluwensya ng mga Arabe sa ating bansa. Ang ilang salitang ginagamit natin ay hanggang ngayon ay gaya ng sulat, pilat, alamat, apo, bukas, alak, at maalam ay galing sa wikang Arabe. Maging ang epektong Indira Patra at Sulaiman ay may pagkakahawig sa mga kwento ng Arabia. Kaya makikita natin na malaki ang naiambag ng mga Arabe sa ating kultura, wika at panitikan. Okay, dadako naman tayo sa susunod. Ang karagdagan pa rito ay nakikipagpalitan ng kalakalalang ating mga ninuno sa mga Arabe at ipinagpalit ang mga perlas, korales at bungang kahoy sa mga kagamitan na yari sa tanso, ginto, cotton, lana, alombra at ceramics. At ibig sabihin may ugnayan na sa kalakalan ang Pilipinas at ang mga Arabe noon pa man bago pa dumating ang mga Espanyol. Okay, maliwanag ba mga bata? Okay, sige. Ipapatuloy natin. Sige, ngayon ay narito na tayo sa mga Chino. Ang pakikipag-ugnayan sa China or sa Chino. Sige, ang mga Chino mga bata ang may pinakamatagal na nakikipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ito ay nagsimula ang kalakalan nila sa atin noong ika-10 siglo at noong ika-12 siglo. Nagsimulang manirahan ang mga Chino sa Pilipinas at ang pangunahing relihiyon nila ay Buddhism or Buddhismo. Ito pala ang kanilang relihiyon na nakatulong sa paghubog ng kanilang kultura at tradisyon. At ang mga Chino mga bata ay nagdala sa atin ng mga iba't ibang kagamitan at gamit tulad ng tapayang porselana, kristal, karayom, florera, patalim, telang seda at jade. Ito ay ilan sa mga bagay na namana natin mula sa kanila na nakatulong sa pagpayaman ng ating kultura at sining.
Okay, mga bata, mula sa mga Tsino din ay natutunan natin ang paggawa ng pulbura at paggamit ng iba't ibang kagamitan yari sa metal at dala rin nila ang ilang bagay sa ating pang-araw-araw na buhay tulad ng pagputok at kwitis. Pamilyar ba kayo ng kwitis? Okay, magaling. At kwitis at payong, tsinelas at bakya. Ito pala ay galing sa mga Tsino. Bukod dito ay natutunan din natin ang mga laro at libangan gaya ng trompo, sungka at pagpalipad ng saranggola. Okay, sa Tsino pala ito ang mga libangan na trompo, sungka at mga saranggola. Ngayon naman ay maging sa pagkain ay malaki rin ang impluwensya ng mga Tsino sa ating mga Pilipino. Ilan dito ay ang makikita natin sa litrato ay ang pansit. Okay, ang pansit ano pa? Ito ay lumpia. Oh, marami tayo no Pilipino na mahilig sa lumpia. Ngayon naman para sa ikatlo ay ang siopaw. At ang pang-apat ay siomai. Ang siomai pala ay galing sa mga Tsino. Ngayon sa pang-lima ay ang mami. At ang panghuli ay ang pagkain na chop suey. Sa kanila pala no, nanggaling ang mga pagkain na ito. Ngayon naman ay alamin natin ang iba pang naiambag ng mga Tsino sa ating pang-araw-araw na buhay. Marami sa ating mga gamit tulad ng ate, detse, sangko, gunting, susi, sipit at kuya ay galing sa kanila. Maging ang ilang kaugalingang panlipunan tulad ng pagkakabuklod ng pamilya at paggalang sa magulang at matatanda ay namana rin natin sa mga Tsino. Ngayon naman, ginamit ng ilang Pilipino ang tapayan. Ano kaya ang tapayan? Okay, ito pala nasa screen. Yan pala ay tapayan bilang kabaong. Ginagawa pala ito ng kabaong samantala ang iba naman ay ginagawang imbakan ng tubig at pagkain at pinapakita nito kung paano naging praktikal ang ating mga ninuno sa paggamit ng mga kagamitan sa araw-araw. Okay, yan pala ang tapayan. Sige, pagpatuloy natin ang ating talakayan. Ito ay at naging matatag ang kalakalang Pilipino-Tsino dahil sa matatag na kalakalang ng Pilipino-Tsino, maraming daungan sa kapuluan ang naging sentro ng kalakalan. Kabilang nito ang Hulo, ang Cebu. Okay, Cebu pati ang Cebu ay kabilang pala dito ang Mindoro, ang Maynila, ang Batangas at ang Laguna. Ito ay pinakita nito ang maaga pa lamang ay aktibo na ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan ng kalakalan. Magaling! Okay, maliwanag lang ba ito mga bata? Okay. Ngayon mga bata, dahil sa pakikipagkalakalan ng mga Tsino sa ating mga ninuno. Okay mga bata, dahil sa pakikipagkalakalan ng mga Tsino sa ating mga ninuno, dumami ang kanilang himpilan ng kalakalan sa ating bansa at dahil dito, naninirahan na rin sila dito at lumaki ang kanilang mga pamayanan. Mailan pa nga sa ating mga ninuno na nakapag-asawa ng mga Tsino, kaya mas naging masigla at makaugnay ang ating lipunan noon pa man. At dyan natatapos ang ating aralin ngayong araw mga bata. Sana ay marami kayong napulot na kaalaman at aral mula sa ating mga tinalakay tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Arabia at sa China or sa mga Tsino. Muli, ito si Binibining Jo na nag-iiwan ng paalala at inspirasyon sa inyo na ang pakikipag-ugnayan sa iba ay nagbubukas ng kaalaman at pagkakaibigan na nagpapatibay sa ating bayan. Hanggang sa muli mga bata, maraming salamat at paalam!